Today po is our Vision Casting Sunday. Okay? Ba't po natin kailangan gawin po ito? It's because we are setting now alignment to the church at gusto po natin, okay, align po ang bawat isa kung ano po ang takbuhin po ng ating simbahan. Amen? I'd like to begin with this question. Unang question po is this: how do you see yourself 5 years or 10 years from now? Paano mo nakikita ang sarili mo 5 taon mula ngayon or 10 taon mula ngayon? Okay? Or how do you see your kids, your children 5 or 10 years from now? How do you see your family? How do you see your marriage? Will both of you grow old together? Amen? How do you see your life 5 or 10 years from now? Or how do you see the church 5 years or 10 years from now? Amen? So tayo po, hindi po tayo sasagot ng mga sagot na, 5 years or 10 years from now, sigurado nasa kulungan ako. O kaya siguro, buntis ako noon, wala akong asawa. Hindi tayo magsasabi na, siguro 5 or 10 years from now, hiwalay na kami ng misis ko. Wala pong ganun. And so, tayo po, pag sinagot natin yung question na yun, na how do you see yourself 5 or 10 years from now, definitely, ang sagot mo doon, maganda. At lahat ng sagot po natin doon, ay ang tawag po natin dyan ay conscious thoughts, or we call it conscious dreams. Kaya lang, yung dream pong yan, hindi po natin yan ginawa habang tulog tayo. Yung dream pong yan ay hindi tayo tulog, pero tayo po ay gising. Halimbawa, sabi po ni Tricia, 5 years from now, Pastora, magiging FA ako. You know? Amen? O kaya, 5 years from now or 3 years from now, Pastora, sabi ni Ali, board passer po ako ng CPA. Wow! Di ba? Amen? Amen? So yun po ay hindi hula natin. Hindi po yun wild guessing. Hindi rin po yan, panaginip mo lang. Amen? Ang tawag po natin dyan, vision. Sabihin niyo, vision. Yan. Ibig sabihin, ito yung pinananampalatayanan mo na mangyayari sa buhay mo sa mga susunod pang taon. Now, when we talk about vision, pagka sinabi natin vision po, ang vision po is a direction. Sabihin niyo direction. Bakit ko po nasabi na ang vision po ay direksyon? Kasi kung walang vision, amen, para kang barko, walang timon. Nakakita na ba kayo ng timon? Ang timon, malit lang yun, pero yun po ang nagbibigay ng direksyon sa isang barko. Kahit malakas ang hangin, kung wala kang timon na tinatawag, paikot-ikot ka lang. Kaya ang vision po, yan po ang nagbibigay sa atin ng direksyon sa buhay. Sabi nga po ng Proverbs 29:18, when there's no vision, people perish. Sa Tagalog, kung saan, pag walang pangitain daw, okay, ang bayan ay nawawasak. Say amen. Ano pa? Ang vision din po, it comes from God. Ang vision po, galing sa Diyos. Ang vision, galing sa Panginoon. Bakit po? Kasi ang tunay na vision, look at me, ang tunay na vision po, hindi lang pansarili. Ang tunay na ambition po ay hindi lang pansariling ambisyon po natin. Kapag binigyan ka ng vision ng Panginoon, yan po ay panawagan. Yan po ay calling ng Diyos sa atin. Na kapag malinaw sa atin yan, kapag malinaw ang vision, malinaw ang direksyon ng buhay, malinaw din ang mga desisyon natin sa buhay because of this. And this one comes from God. Amen? Now, vision is a direction. Pangalawa, vision comes from God. Thirdly, vision comes with sacrifices. Kasi hindi po madali na meron kang vision. Nabi-vision mo magiging FA ka soon, nabi-vision magiging CPA ka soon, hindi po madali yun. Bago ka maging FA, bago ka maging CPA, may pagsubok yan, may pagod. Kung na-vision mo, soon, ako, nagre-renta ako ngayon, pero soon, I will own my own house. Pero may kasama po yung pagod, ha? May kasama pong pagsubok yun. May kasama pong pagtitiis yan. Pero dahil malinaw at klaro sa puso mo at sa isip mo, amen, magiging tuloy-tuloy ang lakad natin. Kapag alam mo, look at me, bakit
mo ginagawa ang isang bagay, mas nagiging matatag tayo sa gitna po ng mga sacrifices, sa gitna po ng mga problema. Kaya pag ang tao may vision siya, hindi siya basta-basta titigil. You see, all successes in life, look at me. Lahat po ng successful na tao ngayon, lahat ng successes in life, it came from vision. Do you agree? Na lahat nagsimula sa vision. Biruin mo, kung dati natutulog ka sa banig, from banig to kama. Kung hindi mo na vision yon, kung nakontento ka na lang matulog ka sa banig at hindi mo na vision, someday matutulog ako sa malambot na kama. Sa tingin mo mangyayari yon? Hindi. From banig to kama. Kung dati nakatira ka sa kubo, from kubo to townhouse, ganun. Di ba? From commuting, di ba? To driving your own car. Di ba? Nabivision mo na someday, Sheila, meron kang sariling kotse. Sinasakay mo na sila ate, di ba? Ang tawag doon, vision. Pero kung wala ka nito, amen, wala kang nabivision na kahit ano sa buhay mo, ano mangyayari sa buhay? Amen? From renting, sabi ko kanina, kung dati nagre-renta ka, na-vision mo ba na darating ang panahon, you'll be owning your own house? Amen? Say amen. Naniniwala ka ba na from nothing, you will become something, you will become someone? Hello? Yun ang sinasabi nating vision. Kaya malaki po ang nagagawa ng vision sa isang tao. Pag ang isang tao may vision, ang vision po niya hindi lang pangarap yan. Yan po ay paniniwala. Look at me. Na may inilaan ang Diyos na mas higit pa sa kasalukuyan. Say amen. You say amen. Maraming tao abala lang eh. Pero hindi lahat may direksyon eh. Do you agree? Ang dami busy po sa buhay pero walang direction. Maraming gumagalaw. Look at me. Pero hindi lahat malinaw yung patutunguhan. Natanong mo na ba sa sarili mo, saan ba ako papunta? Saan ba ang punta ng buhay ko? Ano bang direksyon ng buhay ko? Amen? Say amen. That's why we have our vision casting today. Now, let's talk about one person in the Bible. He has God-given vision. Yung mamang pag-uusapan natin ngayong umaga, meron siyang vision na galing sa Diyos. Amen? Hindi po siya propeta, hindi siya pare. He is not a prophet, he is not a priest. Hindi siya judge, isa siyang cupbearer sa palasyo ng isang hari. Pero yung mama, although sa paningin ng iba, parang walang semblance na bibigyan siya ng vision ng Diyos. Meron siyang vision. May vision siya at ginamit siya ng Diyos para baguhin ang bayan ng Panginoon. Now, makikita natin ngayon kung paano gumalaw ang isang tao na may malinaw na vision mula sa Diyos. Say amen. Now, to give you a short background, nung panahon po niya, ang Jerusalem po ay wasak. Ano po ang Jerusalem? Wasak. Ang pader po ay sira. Amen? At ang tao po noong panahong yon, wala na po silang pag-asa. Pero ang Diyos po ay naghahanap, hindi po ng propeta, hindi po naghanap ang Diyos ng pare, hindi po naghanap ng hukom, at hindi po naghanap ang Diyos ng magaling. Ang hinanap po ng Panginoon, yung tao na merong vision. Amen? Say amen. Now, kapag ang pader po, okay, kapag po ang pader ng isang city ay sira, noong unang panahon, ibig sabihin po niyan, wala siyang proteksyon. Pagkapag ang pader po ay sira, ibig sabihin, pag sira yan, bukas po sa kaawayan. At wala kang dignidad bilang bayan. Yan ang ibig sabihin nun. Ganyan po ang kalagayan ng Jerusalem nung panahon nila. Amen? Pero sa Nehemiah chapter 1 verse 3, sinabi ng Panginoon, sabi niya, dahil ganito ang kalagayan ng Jerusalem, malaking kapighatian. Sabi ni Lord, malaking kahiyan daw. Kasi hindi lang pader ang nasira. Look at me. Tingin.
Ang nasira, moral. Ang nasira po sa kanila, pananampalataya po nila. Nawala po yung pag-asa ng mga tao. At sa gitna po ng wasak na lungsod, look at me, may isang tao na merong vision. At siya po ay si Nehemiah. Amen? Sino po nakakakilala rito? Alam niyo po, tatay ni Jep. Ano? Tatay ni Jep. Ayun yung tatay ni Jep. Oh. Nehemiah. Si Nehemiah po, isang tao na may isang pusong may malasakit. Isa siyang tao na handang umiyak para sa kalagayan po ng kanyang bayan. Isa siyang tao na hindi lang magsasabi, ay, sayang naman ng Jerusalem. Pero siya yung tao na nagsabi, Lord, narito ako, Panginoon, gamitin mo ako. Hindi siya pastor again. Hindi po siya propeta. Hindi siya military general. No. Isa lang siyang cupbearer ng hari. But then again, si Nehemiah, meron siyang vision. Say amen. Now, that's why, ang vision po ay sagot sa wasak na kalagayan. When we look at the situation of Jerusalem, the walls are broken, the gates are burned, and now people are losing hope. Now, this was not just a structural problem. Hindi lang po siya structural problem, but it was a direction problem. It was a spiritual problem. It was vision problem. But in every broken situation, look at me, church, ang Diyos ay nagtatayo ng isang tao na merong vision. And Nehemiah did not immediately pick up stones tapos ginawa niya agad yun. Hindi. Hindi siya agad nag-organize ng team. Kasi ang vision po, merong proseso. And so today, tingnan po natin ngayon yung mga principles sa buhay po ni Nehemiah. Paano nagsimula yung vision? Kasi sabi nila, process daw eh. Paano yung vision, pinalakas siya nito? How has vision strengthened him? And how do we carry now the vision in the middle of opposition? Yun ang gusto nating sagutin ngayong umaga. And now from his life, let's discover 5. Ilan? 5. We will discover 5 important truths about the vision. Are you ready? Amen. Point number 1. Truths number 1. Pakibasa nga po sabay-sabay. Vision begins with a burden. Paano nagkaroon ng vision sa Nehemiah? Ang vision po ay nagsisimula with a burden. Say, burden. 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 What is burden? Pagka sinabi nating burden, burden is a deep concern. Pagka sinabi nating may burden ako, meron akong deep concern that moves me to take into action. Say amen. Pagka na-burden ako, nabigatan ako, ibig sabihin, it is a holy discomfort. Amen? Yung puntong, hindi mo kayang baliwalain. Yung binabaliwala ng iba. Yung dinadaanan ng iba, hindi mo kayang daanan at hindi mo kayang tingnan. That's a holy discomfort. Kaya ang vision po, nagsisimula sa burden. Bago ka bigyan ni Lord ng platform, He gives you pain. Bago ka bigyan ni Lord ng influence, He gives you interruption. Bago ka bigyan ni Lord ng blessing, may breaking. Diba? Before there was a wall, before there was a strategy, before there was a team, there was a burden. Sabihin niyo burden. Yung alam mo, may burden ka, and God is calling you to do something. Amen? Tingnan niyo po yung buhay ni Nehemiah. Nung marinig po niya yung nangyari po sa Jerusalem, anong ginawa niya? Sa verse 4, ito po ginawa niya. When I heard these words, let's all read. I sat down and wept and mourned for many days. Amen? Ang ginawa po ni Nehemiah, when I heard these words, I sat down, I wept, I mourned for many days. He sat down and wept.
He mourned, he prayed, he fasted. Kaya bago ka magkaroon ng burden, ng vision, ano muna mangyayari? Burden came first, and then vision, next slide. Vision came next, and then the action followed. Amen? So bago tayo magkaroon ng vision, may burden muna. Tapos ang kasunod nun, vision. At ang kasunod nun, action. Amen? Kaya hindi po nagsisimula ang vision sa excitement. Nagsisimula po yan sa holy dissatisfaction. Kailangan dumating ka dun sa punto, hindi ka na kontento dun sa sitwasyon mo. Sino dito, lumaki ka ng mahirap? Diba? Lumaki ka, hindi ka naman well-off, hindi naman well-off ang pamilya. Lumaki ka na ng hirap, nakontento ka na mahirap ka pa rin hanggang ngayon. Kailangan dumating tayo doon sa punto, hindi na tayo kontento doon sa sitwasyon. Ma-burden ka na palagi mong kinakain sardinas. Tama? Ma-burden ka na hanggang ngayon nakahiga ka pa rin sa banig. Pag ang isang tao hindi siya na-burden at nasatisfy na siya ng ganun, mamamatay siya na ganun pa din. Do you agree? Amen? Burden, vision, action. Amen? Kailangan kang dumating doon sa punto, hindi ka na masaya. Hindi na kayo masaya nang kayo-kayo na lang nagkikita. Hindi ka na masaya na ganun-ganun na lang araw-araw. Amen? Kailangan dumating doon sa point, hindi ka na napupulfill nung ginagawa mo. Para hanapin mo si Lord at hanapin mo yung fulfillment mo sa Kanya. If nothing bothers you, look at this, nothing will move you. You agree? If nothing bothers you, nothing will move you. Pag hindi ka nababother, walang patutunguhan yan. You say amen. Say amen. Amen? Amen? Illustration po natin. Halimbawa, ang isang bahay nakita mo may crack. Ang daming dumadaan doon sa wall na yun na may crack. But nobody cares. Amen? Alam mo na eventually, dahil may crack yung wall, yung mga poste ng bahay, it will collapse. Nakakita ng iba, pero walang pakialam. Walang kiber. Nakakita lang, pero hindi na burden. Pero kapag may concern ng isang tao, hala, may crack. Hala, dapat ipaayos natin to. Hala, may crack. Dapat gawa na natin ng paraan. Nako, magko-collapse yan. May burden. Naintindihan? Say amen. Say amen. But if there is one person who says, sandali, hindi pwede to. Saka palang magkakaroon ng pagbabago. Sa ibang tao, okay na sa kanila eh. Hindi naman sila nababother eh. Pero pag ang isang tao may burden, hindi to pwede. Kasi ang tao na may vision, nabibigatan. Say amen. Example, you have burden for the youth. Sino dito young people? Taas ang kamay. When you see many young people, ang daming young people ngayon battling with depression. Do you know that? Ang daming young people ngayon, ang battle, depression, addiction to gadgets, no guidance, no direction. You see, may burden ka, and something inside you says, hindi pwedeng ganito eh. Hindi pwedeng ganito sila. Dapat may gawin tayo, may gawin kami, may gawin ako. Anong tawag natin doon? Ang tawag natin doon, burden. Yung burden na yun ang nagtutulak sa atin umabot. Amen? Burden, vision, naging action. Yun ang naging dahilan para abutin natin sila. Yun ang naging dahilan para i-life group sila. Para magpagamit tayo sa Panginoon. Lahat nagsisimula sa burden. Pero after seeing them, wala kang burden. After knowing all their problems, hindi ka na burden. Diba? Iba yun. May burden ka for broken families. Ang daming divorce cases today. Ang daming broken families ngayon. Ang daming young people, walang parents. O kaya solo parenting ang ginagawa. Amen? Broken marriages, napakadami.
At ang battle cry mo sa Lord, Lord, restore families. That's burden. Yung burden na yun ang nag-push sa'yo na mag-counsel ng couples. Yung burden na yun ang nag-push sa'yo to pray for them and to have family ministries. May burden ka kunwari sa church. Napansin mo, may spiritual lukewarmness. Napansin mo, prayerless ang church, etc. Na-disturb ka, na-bother ka. Amen? At ang cry mo sa Panginoon, Lord, revive your church. That's burden. That is what we call burden. Yung burden na yon ang nagtutulak sa atin magsisi. Because without repentance, there's no revival. If nothing bothers you, nothing will move you. Pero pag na-bother ka, gagalaw ka. That's why God births vision in the womb of burden. Saan ipinapanganak yan? Ipinapanganak po yan sa burden, ang vision ni Lord. Pinapanganak ang vision through burden. And sometimes, napansin mo, pinapayagan ng Panginoon, makakita ka ng brokenness. Pinapayagan ni Lord, makakita ka ng poverty. Makakita ka ng mga bagay na hindi mo dapat nakakita. Not to criticize it, pero pinakita ng Panginoon. Because God is preparing you to carry an assignment. Kaya ang isang tao na binibigyan ni Lord ng assignment, nilalagyan niya ng burden sa puso. Pinabibigat niya ang puso ng isang tao na gagamitin niya sa Panginoon. Say amen. That's number 1. Kung walang burden, mababaw ang vision. That's why God will allow you to feel the weight. God will allow you to feel the bigat, yung bigat, because God is preparing you to carry an assignment. Gaya ni Nehemiah, nakita niya yung brokenness. At ang sabi niya, I must do something. Here. It's number 1. And so now, vision starts with burden. Pangalawa, point number 2, let's read. 1 to 3, go. Vision attracts provision. Now, pag may vision ka, meron kang provision. Ang provision always follow a clear, God-inspired vision. Pag nagbigay ang Diyos ng vision, hindi lang plano ang binibigay ni Lord. Kasunod po nun, pagbubukas ng opportunity. Sa Bible, pag binasa mo, pag may clarity, pag may obedience, may provision si Lord. Sa tao, susunod ako kapag may provision. Biruin mo, binigyan mo ako ng burden. Abutin ko yung kabataan, wala akong provision. Ba't ako susunod sa'yo? Sa tao, susunod lang pag may provision eh. Sa Diyos, hindi. Sa Diyos, susunod ka muna. Kasunod nun, provision. Say amen. That's why provision doesn't precede obedience. Anong nauuna? Obedience muna bago provision. Amen? Amen? Kung may burden binigay ang Panginoon sa iyo, tatalunan mo yung pananampalataya mo. Amen? Walang resources. Pero dahil naniniwala ka sa Panginoon, anong gagawin mo muna? Susunod ka muna. Sino dito entrepreneur? Sino dito may negosyo? Nag-build ka ng business kasi gusto mo mas marami pang matulungan. Vision mo yun, gandang vision, di ba? Nagtayo ka ng business para mas maraming may trabaho, para mas maraming pamilyang maabot. Di ba? Ang gandang vision. Say amen. Gusto mo marami kang matulungan. And that vision comes with provision. Magugulat ka na lang dahil ang klaro ng vision mo, dahil ang ganda ng purpose ng business mo, magugulat ka na lang. Investors and partners, they come naturally. Tama? Bakit? May vision eh. At yung vision na yon, it attracts provision. Sa ministry, pag clear ang vision and purpose po natin, ang kasunod po niyan, opportunities. Lalo na kapag align sa kalooban ni Lord, you'll have unlimited resources. Ano sabi ng Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Do you believe that? Na pag inuna mo si Lord sa buhay mo,
Lahat ng pangangailangan mo, sagot ng Diyos. Naalala nyo? When Jesus fed the 5,000 people, naalala nyo po yon? Di ba nagpakain siya ng 5,000? Tama? Hindi siya nagsimula with abundance. Hindi siya nagpakain, may 5,000 loaves na dyan of bread and 5,000 fishes there. Wala. Saan siya nagsimula? Nagsimula siya sa 5 loaves and 2 fishes. Tama? Magpapakain ka 5,000, yun lang ang meron ka. Pero dahil may vision ka, gusto kong mag-feed, gusto kong magpakain, gusto kong gumawa ng impact. Meron lang ako, Lord, 5 and 2. Mukhang insufficient. Pero pag inilagay yan sa kamay ng Diyos, minumultiply ni Lord. Bakit? May vision kasi. Tama? Say amen. Tingnan niyo po yung buhay ni Nehemiah, chapter 2, verse 4 to 8. The next thing he did, may vision na siya ngayon. Okay? The next thing he did was ask the king. Sabi niya sa hari, King, hari, mahal na hari, meron akong vision. Pero wala po akong resources. Marami po akong kailangan. He needed letter, he needed time, he needed wood, yung mga timber. Tawag nila timber. Basta. Amen? And you know what happened? Sa Nehemiah chapter 2 verse 48, the king granted his request. Why? Because when the vision is from God, provision follows. Look at this. Basahin niyo po sabay-sabay. We do not move. 1, 2, 3, go. We do not move because we have everything. We move because God has spoken. Tama? We move because we have vision. And if God is calling you to expand discipleship, He will provide leaders. Do you believe that? If God is calling you to reach for more, amen? To reach for more, He will open opportunities. If God is calling you to build, He will supply your needs. Pero anong kailangan natin gawin? We must first step. We must step in. Pag may vision ka, tingin sa akin, pag may vision ka, meron kang dapat hakbangan. Dapat mong hakbangan yung vision mo. Kahit wala ka pang resources ngayon, bahala ang Panginoon because pag may vision, merong provision ang Diyos. Say amen. Say amen. Vision starts with burden. Pangalawa, vision attracts provision. Maniwala ka sa akin, kapag hindi ka na nakontentong humiga sa banig, God will provide, bibigyan ka ng kama. Kapag hindi ka na nakontentong nagre-rent ka, maniwala ka sa akin, hakbangan mo yung pananampalataya mo, bibigyan ka ni Lord ng sarili mong bahay. Amen? Maniwala ka. Ay nako, ewan ko sa inyo. Amen? Say amen. Number 3, mabilis lang. Okay? What's number 3? Let's all read. Very good. Vision requires participation. May burden ako, may vision ako, may burden ako. Tapos yung vision ko, it will attract provision. Pero hindi doon natatapos. Amen? It also requires participation. Sabihin niyo participation. Ano yun? Hindi po yan wishful thinking lang Dapat ang vision, it must move people to actively engage in it. Tama? Kaya ang Diyos po natin tumatawag. God is calling partners, not spectators. Tingnan mo po yung buhay po ni Nehemiah. Anong participation ni Nehemiah doon sa vision ni Lord? Amen? Let's read this one. He didn't, next then, let's all read. He didn't rebuild the walls alone. He rallied the people, the priests, the merchants, every families, and everyone who could help. Anong ginawa niya? Amen? Nag-invite siya ng participation. Amen? Sige na, ako po kayo. Nag-invite po siya ng mga sasali.
Hindi niya yan tinayo mag-isa. Dahil may vision siya, may burden siya, may provision ng Panginoon sa kanya, ang kailangan niya ngayon, i-rally yan sa tao. Lahat ng pwedeng tumulong, tara, itayo natin ito. Ang tawag natin doon, participation. Say amen? Anong resulta? Anong resulta nung ginawa niyo yun? Everyone took a section of the wall. Example, Family Brescio, itong wall. They took this section. Family Laron, itong wall. Family Ginsataw, itong wall. Family Laliza, yung wall na yun. Everyone took a section. Lahat nag-participate. Say amen. That's why the wall was rebuilt in 52 days. Ang bilis. Example, sa pamilya. Ginugol natin sa family, di ba, yung financial stability. Gusto natin stable ang family. Di ba? Ibig sabihin, kung gusto nating mangyari yan, each member must play their part. Alam nga naman, ginugol ng tatay, maging financially stable tayo, tapos si nanay naman, gastos ng gastos. Di ba? Alam nga naman, ginugol ni nanay na maging financially stable tayo, pero si tatay naman, bisyo ng bisyo. Di ba hindi? It's what? Family goal nga eh. Each member must do their part. Hindi dapat isa lang. May parents and children alike, may part po sila. Say amen. Same thing with church growth. So natin mag-grow ang church. But each one must do their part. Hindi po trabaho ng pastor lang ito Lahat po tayo, parte nito. Tingnan niyo po yung picture na to. Imagine, kunwari ang isang boat, kunwari 10 yan sila. Imagine a boat with 10 people rowing. Halimbawa lang, 2 lang yung nagro-row. Sasagwan, nagro-row. Grabe naman yun. Tapos yung 8, nakatingin lang. Ano mangyayari? Di ang bagal, di ba? Di ba? 2 lang nagsasagwan, tapos yung 8, nakatanga. Hindi ba? Saan sila makakarating? Di wala silang patutungan, ang bagal nila. Amen? Ephesians 4:16. From whom the whole body, joined and knit together, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Saan nagsisimula ang growth? Growth happens when every part does its share. Paano tayo lalago? Lalago lang tayo. Kahit saan mo yan ilagay. Organization, school, business, career. Maglalago lang kapag ginawa ng lahat yung part nila. It's a pie, it's a big pie. Na yung pie na yon, hindi naman lahat trabaho ng iisa lang eh. Ang ginagawa ng leader, dinidivide niya yon. Yung one part, that's your part. Your another one part mo. Isang part mo naman. Yung isang part ko. Pero kung wala kang output dun sa pie na malaki, sino naapektuhan? Naapektuhan ng lahat. Pag di mo ginawa ang part mo, it will affect me. Pag ginawa mo yung part mo, maapektuhan din ako. Pag may ginawa tayo, yung parte natin ginawa natin, sino maapektuhan? Yung buong katawan. Kaya pag wala akong ginawa, maapektuhan ba kayo? Yes. Kasi buong katawan yan eh. Do you get me? Kaya ang tanong natin, what is my part in my family? Anong parte ko sa pamilya? Ako ba yung breadwinner? Sa pamilya ba ako pabigat? Ako ba yung burden? Aray ko po. Shucks. Ako ba yung finance manager? Ako may tagagastos ng pera? Masarap. Diba? What is my part in the church? Ako ba yung life group leader? Ako ba yung intercessor? Ako ba yung evangelist? Ako ba yung discipler? Ako ba yung builder? O wala akong part? You see? That's why God gives the vision
We must take our part. Hindi tayo tinawag ni Lord na hindi ka tinawag ng Panginoon na tinawag na spectator lang. Tinawag tayo ng Panginoon mag-participate. Sabihin niyo, participate. Participate. Very good. Okay, participate. Amen? Sige. Point number 4, malapit na. Ano yung number 1? Vision starts with burden. Number 2, vision attracts provision. Number 3, vision requires participation. Number 4, let's read. Vision faces opposition. Totoo yan The moment they started building sa buhay ni Nehemiah, opposition came. Kaya sa Nehemiah chapter 4, verse 1 to 3, ano po naganap? Lumabas po si Sanballat. Lumabas si Tobiah. Okay? Sanballat now mocked, Tobiah criticized. Nagtatayo sila ngayon ng wall. Tapos, eto na. Meron ng mga basher. Meron ng mga amuyong. So dito may mga basher. May mga amuyong kayo sa buhay. You know, every God-given vision will encounter opposition. It will encounter resistance. Totoo yan Hindi mawawala to mga kapatid. Tingnan mo nga yung picture. Pag ang isang airplane po, pa-take off, anong hinaharap niyan? Hinaharap niya yung pinakamalakas na resistance sa simula. Kaya ang altitude niyan mataas. Di ba? Hanggang sa maging steady na lang siya. Halimbawa sa workplace, sino dito team leader, sino dito manager, sino dito may hinahawakang mga tao. Kapag may pinasimulan ka sa trabaho, tapos babanggain mo matatandang tradisyon, yung mga tao ayaw nila nababago yung routine nila. Anong gagawin nila? Irereklamo ka. Kasi binabangga mo yung tradisyon Akala nila ginugulo mo sila. Well, actually, inaayos mo nga. In any organization, kahit gaano kaganda ang vision mo, kapag hindi sila nakot ng vision mo, you will experience resistance. You will experience opposition. Kaya huwag ka nang masurprise. Expect mo na yun. Paghandaan mo na. And continue with courage and prayer. Amen? Nagpasimula ka ng magandang bagay, but in the middle, masusubukan ka. Magkakaroon ka ng mga basher. Magkakaroon ka ng mga tao na ititreten ka pa. Magkakaroon ka pa ng mga taong patitigilin ka sa ginagawa mo. But don't stop. Amen? Pwede kang mapagod, pwedeng magkaroon ng financial pressure, pwedeng magkaroon ng criticism. Amen? Pwedeng magkaroon ng destruction, but don't stop. Tingnan niyo po anong response ni Nehemiah. Nung nagkaroon si Nehemiah ng opposition, anong response niya? Nehemiah 4:17. Let's read. They built with one hand and held a weapon with the other. Anong tsura? Anong tsura nila? Yung isang kamay, ang hawak, martilyo. Di ba? Yung isang kamay, anong hawak? They built with one and held weapon with another. Yung isa, tools. Yung isa, weapon. Yung isa, pala. Yung isa, espada. Nakuha. Ganun ang ginawa nila. Siyempre, nagbe-build sila ng wall tinatakpan nga nila. Every time natatakpan nila, may pumapasok na kaaway. So, anong gagawin nila? Tinatakpan na nga namin yung papapasok pa yung kaaway. Anong gagawin nila? Bago ka pa makapasok, putol ang leeg mo. Ganun ang ginagawa nila. Papasok kayo, manggugulo kayo, doon pa lang. Di ba? Ay, alam mo yung pakiramdam, talagang suntukan na to. Di ba yung, hindi kayo makakaligtas sa akin. Di ba? Ganun ang ginawa nila. Anong ginawa nila doon sa opposition nila? Pinapatay nila yon. Say amen. Nehemiah prayed. Look at me. He armed the workers and they continued to build.
Isang kamay sandata, yung isang kamay, tools. Anong gagawin natin pag may opposition? Next slide. We will pray and build. Pag may opposition, we will fight and build. Pag may opposition, we will stay united and build. Pag may opposition ba, titigil na tayong mag-build? Hindi. Pag may mga problema ba, hindi na tayo mag-build? Hindi. Tuloy-tuloy tayo nag-build. Amen? We will pray, we will fight, we will stay united and build. Say amen. That's point number 4. Samahan ako ng banda. Nakuha niyo po ako. Pag may vision ka, yung vision mo magsisimula sa burden. Yung burden na yon, pag hinakbangan mo, maniwala ka sa akin, may provision ng Panginoon. Yung vision na yon, okay, lalo't malaki yung vision mo para sa pamilya. Amen? Naalala ko, hindi naman kami well-off po talaga, family namin. Although yung daddy ko po well-off, pero hindi kami nabahagi na nun. Nagsimula lang talaga kami ng amin. Naalala ko po talaga, struggle kami sa pag-aaral. Wala kaming pera. Naglalabada si Mami. Sinasama niya ako sa paglalabada. Hindi po ako naglalaba. Sumasama lang ako. Taga-ano lang ako nun? Participation. Hindi. Pag sinama niya ako sa isang bahay na lalabahan niya, ako taga-alaga ng bata. Taga-hatid ako sa school. Babayaran ako. Ganyan. Ganun ang buhay. One time sabi ng bata sa akin, wala kayong TV. Sabi sa akin ganun. Wala naman kayong TV. Kami meron. Sabi sa akin ganyan. Isip-isip ko, tirisin kita eh. Lumakalaki ka pa ng konti, titirisin talaga kita. Mata pobre ka ah. Diba? Minsan yung mga batang ganun, bata pa lang. Diba? Alis ka dyan, baho ka eh. Ganun. So, lumalaki ako, nakaranas din ako ng ganyan. Pero yung nagkaroon ka ng burden, sabi mo, ayoko naman na palagi na lang kaming ganito. Diba? Api-apihan. Pag niligyan ka ng burden ni Lord, diba? Ang vision ko nun, God, hindi naman para sa sarili ko lang yung dream ko eh. Ang gusto ko para sa pamilya. Alang man nag-dream ako, tapos yung hindi ako nag-dream para doon sa kapatid ko. Hindi. Nag-aaral sa gabi, hanggang sa nakatapos. Nung brother ko na ang kasunod, may trabaho ako, aral ka, sige aral ka. Tulungan sa pamilya, kasi ayaw mo ikaw lang eh. Diba? Diba? Mga ate, mga kuya, mga panganay. Di ba ganun tayo? Gusto ba natin na tayo lang ang mayaman? Tayo lang ang meron sa buhay? Gusto natin yung pamilya natin, meron din sila. Di ba? Nasa poverty kami dati. At ang isip namin dati, hindi na kami makakaalis doon. Habang buhay na kami magrerenta, habang buhay na kami sa baha, habang buhay na kami, ganun ang buhay namin. Pero nilalaban natin sa Diyos. Burden sa puso. Lord, hindi na kami papayag na hanggang dito na lang. Tama? Hindi tayo papayag na hanggang doon na lang tayo. Kaya nga nilalaban natin eh. Kaya ang vision, pag galing sa Panginoon, mas mataas na po yan sa pangarap mo ah. Kasi alam natin, may inilaan ang Diyos na mas higit pa sa kasalukuyan. Amen? Merong mas magandang buhay inilaan ng Panginoon para sa iyo. Wasak na nga yung pamilya mo. Anong gusto mo? Wasak pa rin yung magiging pamilya mo? Mahirap na nga eh. Gusto mo mahirap pa rin. Amen? That's why what? That leads to point number 5. Point number 5 is this. Let's all read. Vision finishes strong.
Okay? Bakit? Kasi si Lord ang nagsimula. Ang burden galing sa Panginoon. Si Lord ang nagsimula. Siya rin ang tatapos. Do you agree? May inilagay bang dream ang Diyos sa puso mo? Meron bang inilagay na vision ng Panginoon that's weighing you down until today? Lahat ng inilagay ng Panginoon sa puso mo, siyang nagsimula niyan. Siya rin ang tatapos niyan. Believe me. Amen? Say amen. Nehemiah 6:15, the wall was finished in 52 days. Nehemiah felt the burden. Diyan siya nagsimula. And shared the vision. Sa gitna, he faced opposition but he continued. Anong katapusan? Through prayer and unity, the wall was completed in 52 days. Naalala nyo? Ano nangyari? Habang nagpaplano sila na itayo yun. Naalala nyo, di ba? Ang daming enemies. Andiyan si Tobias. Andiyan si Sanballat. May mga basher. Di ba? Kinukutya sila. Inaaway sila. Binabantaan sila. Pinatitigil sila. Yun talaga nangyari. Pero nung natapos na, in 52 days nung matapos, ano sabi ng Bible? Basahin po natin sabay-sabay. Nehemiah 6:16. Let's all read. The enemies were afraid, and that this work had been done with the help of our God. Inaway nila. Nung matapos na takot sila. Na-realize nila, hindi sila may gawa nun. Ang Diyos nila. Amen? Hindi sila pumalakpak for Nehemiah. Hindi nila pinuri yung builders, no. Hindi sila nag-celebrate doon sa nangyaring 52 days, no. Anong sabi nila? This was done by their God. Ang sabi nila, hindi silang may gawa nun. Ang ginawa nila, pinuri nila ang Diyos nila, Nehemiah. Amen? And that is the kind of victory we want. Hindi yung pinuri tayo ng tao dahil galing natin magplano. Pinuri tayo dahil ang galing natin mag-execute. Ang tatalino natin. Hindi yung pinuri tayo dahil meron tayong connection. But the kind where even critics, the kind of victory, na yung mga taong ayaw kang mag-succeed, yung mga taong sinabihan ka, wala kang mararating, yung mga taong sinabihan ka, hindi magmamanifest yan. Even your critics will say, the kind of victory that even your critics would say, this could only be God. This can be done through the help of God. Kaya bago matapos ng taong ito, look at me, church. Pag tinignan ng tao ang buhay mo, pag tinignan ng tao yung pamilya mo, pag tinignan ng tao yung ministry mo, yung church, they will say, hindi na sasabihin, galing. Galing ng strategy nila. Ang galing naman, ang swerte naman, no? Pero sasabihin nila, si Lord ang may gawa niyan. Say amen. The Lord was with them. Amen? Yung mga critics mo, sasabihin nila, totoo ang Diyos mo. Tama? Say amen. Sana, church, bigyan tayo ni Lord ng mga testimonies that cannot be explained by human logic. Sana, bigyan tayo ng testimony. Paano ka nakapagpatapos na bandera ka lang? Diba? Paano ka nagkaroon ng bahay? Paano ka nagkaroon ng kotse? Siguro, drug lord ka, no? Diba? Yung mga critics mo sasabihin, siguro, may sugar daddy ka, no? Yung critics mo sasabihin, siguro contractor ka, no? Wala na masabing matino sa'yo. Amen? The kind of victory we want is that when even our critics would say, grabe ang Diyos mo, ang galing ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Say amen. Say amen. You will point not to your ability. Tatanungin ka nila,
Nanay Linda, paano mo nagawa yun? James, paano nyo nagawa yun? Cristel, paano nyo nagawa yun? Diba? Pero hindi mo ipopoint yung ability mo. Itataas mo yung kamay mo sa Panginoon, sasabihin mo, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Sa Diyos pa rin. Kasi si Lord naman eh. Say amen.